PBBM iginiit na wala siyang iniutos na operasyon o paghuli kay Senator De La Rosa sa loob ng Senado. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos, katulad kay BPND kanina, pinakinggan natin, para maging patas po tayo rito. Hinggil sa nangyaring kaguluhan sa Senado kahapon. Ayan mga partner, pakinggan natin. Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Mga 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibag, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya't masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, 2 klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang pagtrabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nagjo-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay dahil kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano, at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. Masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito. Ayan mga kapartner, sabi nga po ni Pangulong Marcos Jr. ay kalma lang po tayo. Kaya kalma rin po ang ating mga
komentaryo ngayon, ha? Huwag kayo masyadong ano. Pero bago kayo kumalma dyan, gusto ko munang basahin. May nag-comment dito si Mil 13. Ang ganda ng kanyang comment eh. Sabi. Sige, mamaya babalikan ko. Comment ka muna ng partner. Kalma ka lang ha. Si Pangulong Kalma Marcos lang, na may sabi. Kalma I-advise lang. tayo. Hindi Kalma. kasi, partner, sabi ni wala, meron ba siyang, hindi, pasensya na kung hindi ko napansin kung may nabanggit ba si Mr. President na kung anong oras niya tinawagan si John Vic. May napansin ba kayo mga partner? Wala siyang binanggit. After na ng putukan. After After putukan. After tinawagan putukan, niya. gabi O, partner tama yan. nga naman, nangyayari naman talaga yon. Dumating after putukan si John Vic. 'Di ba? Pero nung tinawagan niya ang NBI, Anong oras? sabi niya hapon pa eh. Alas 4 partner. 4 ito partner may video ko eh. Pasensya na po Mr. President, pasintabi po pero may mga video po kasi kami. Sa live namin at saka meron ding mga video na recorded lang na hindi pa namin i-upload ngayon. Nakuhanan po namin ang NBI, hindi po alas 4 yon. Anong oras? Gabing madilim na yun, partner eh. Madilim na dumating ha. Dumating ang NBI, gabi na. Yung may mga nakaban? Yes, magkakasunod yun, marami, Oo. mabilis ang takbo. Dumiretso sila doon sa may GSIS, tapos bumalik din kagad. Oo, bumalik din kagad. Tapos pumasok dito sa may gate ng Senate. May mga video kami. Oo. So hindi alas 4 yun, partner. Dumating nga ang NBI, madilim-dilim na eh. Tapos lumabas, kung di ako nagkakamali, mga alas 9 mahigit na ganun. Parang mali yung pagkakasabi ni Mr. President. Hindi yata siya na-inform o ano ba? So, Antosis partner, dugtong lang ako sa Ibaran Floor, Oo. parang ganito, hindi nagtutugma sa oras. Mali, Yung mali, pagpapalis niya. Mm. Kasi may nakita pa tayong mga NBI na nung gabi pa. Oo eh. Okay. So, ako naman, Mr. President, sa akin po, baby kalma. Baby kalma. Ayan. Kalmado tayo ngayon. Kalmado lang, oo. Alam mo yung baby kalma. Okay. So, napansin ko lang lilinawin lang po natin, hindi po resolution. Wala pa pong TRO o resolution na nilalabas po ang Supreme Court. I-clear lang po natin, wala pong resolution. Ang sinabi lang po, binigyan lang po kayo ng pagkakataon bilang respondent na sumagot. Hindi po yung resolution. Wala pa pong, kahit pag sinabi mo kasing resolution, may ni-resolve na ang Korte Suprema. Patungkol po sa hiningi pong temporary restraining order. Okay? Kasi pag sinabi mo nag-solve ka, resolve, from the word solve, di ba? Resolution, wala po. Kumbaga, pinadalahan lang po kayo. Para nagtataka lang ako kay Pangulo po, saan po nyo nakuha yung terminong resolution na nakatanggap kayo ng resolution galing sa Supreme Court? Na totoo naman na wala pa naman talaga sa Supreme Court. Ang binigay po sa inyo is subpoena para po sumagot po kayo. Hindi po yun resolution. Wala pa pong ni-resolve ang Supreme Court. Pangalawa po, bigay ko naman na kay Paring Bads. Partner, ikaw na. Yung pong sinasabi ni Pangulong Marcos na siya po ay walang inutos na hulihin si Senator Bato de la Rosa. Pwede naman pong totoo yun. Kalmado lang ako. Baby Pwede kalma. pong totoo yun. Kinakalma Ganon kasi din- kagad Ganon tayo din po yun di ba? Katulad po sa flood control. Hindi rin yun naman po inutos na magnakaw yung mga tao sa flood control. Pero Tama po yun, di ba? Yung sa lang po, sinusundan ko lang po, hindi po nanggaling sa inyo yun. Tama po yun, naniniwala po ako roon. Pero nangyari po eh. Di po ba? Hindi po porket hindi nyo sinabi, ay hindi pwedeng mangyari. Wala akong narinig na inutos nyo sa mga sa flood control na nakawin nyo. Huwag kayong magpatayo ng flood control. Pero naganap po, kayo nga mismo nagpakita sa amin, di ba? Kaya hindi po yung intention natin, Mr. President, yung naganap. Ang naganap po, may putukan. Ang naganap po, may nahuli ayon sa inyong kapatid na si Senator Amy Marcos. Kaya nga po, dapat ito maging parehas po yung investigasyon. Kasi hindi po pwede na tinawagan nyo lang po yung mga taong concern at sinabi ng wala, i-declare na po natin na walang naganap, hindi galing sa gobyerno. Di po ba? Kasi katulad nga, ulitin ko, wala kayong inutos na magnakaw sa flood control, pero kayo din ang nagpakita sa amin
na may mga ghost project sa flood control. Partner. Partner Bisdak ha, bago kayo pwede sa kayo, may sumasang-ayon sa'yo, Partner Buds, na tama daw si Pangulong Marcos. Ito yun, no, si RR 310-070. Naniniwala ako kay BBM kasi kailanman ay hindi siya nagsasabi ng totoo. Ayun. Ayun. Ay, Yun ang sabi ni RR, binasa ko lang ha. pananaw po ng ano yun ha? Pananaw po ng mga nagko-comment po sa live po yan. Grabe. Oh, sa mga komentaryo ito ha, kasi in-invite natin sila mag-comment eh. Tama. oo. Sige, Partner Bisdak. Alam mo partner, si Pangulong Bongbong Marcos talagang nasisira na yung kanyang kredibilidad. Ayun. No? Alam mo yung kaibigan nating matangos yung ilong, mahabang ilong, ang pangalan Si niya? Pinocchio. Ayun, parang ganun. Asawa ni Pinokya. Ayun, oh, parang ganun yung lumabas partner Oo, ganun. kasi nahuhuli siya sa sarili niyang mga bibig. Ang Parang sabi isda. ang sabi niya, ang sabi niya wala daw siyang inutos na arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa sa NBI. Kaso ang problema, nakapag-deploy pa lang NBI sa Senado maaga pa lang. So may tao na nagkaroon lang ng galing sa kanyang bibig nagkaroon lang ng kautusan na umalis kayo diyan. 'Di ba sabi niya, umalis kayo diyan. Dahil daw nung naglabas po ng kautusan ang Korte Suprema. So ibig sabihin hindi totoong hindi siya nag-utos. Meron siyang inutos pero later on, dahil sa Supreme Court, pina-pull out niya. So, inutos niya. So, hindi po pwedeng sabihin niya, hindi niya inutos. At ang masaklap niyan, sasabihin niya, ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi kayang gawin ng pamahalaan ang nangyayari sa Senado. Tika, mukhang budol ang datingan nito, partner. Kasi nga, pag sinasabi mong pamahalaan, gobyerno, yung National Bureau of Investigation, kanino ba ho ito sakop? Di ba po under executive department po yan? Under po yan kay Pangulong Bongbong Marcos, under po yan ng pamahalaan. So ngayon, yung NBI nakukonekta po sa executive department, kaya hindi po pwedeng sabihin mo, hindi po ito gagawin ng gobyerno. Ginagawa na nga ho. Di ba nagkaroon ng putukan doon sa Senado at na-determine po natin ngayon na ang kasagupa po ng Marines partner at USAA ay NBI. Dahil meron na po silang natukoy ngayon na NBI partner. At ang sabi pa ni Senator Amy Marcos, merong isang NBI agent partner na nahuli sa Senado. So patapos sasabihin, walang NBI na dinideploy. Yung NBI agent, tabulilyaso sila doon dahil yung tactical bag naiwan. Naiwan yung tactical bag, binalikan pa ng NBI, doon sila nahuli. At kinasuhan na ngayon, partner, nagiging sacrificial lamb yung NBI na yon at nagiging collateral damage. So, sinungaling ang gobyernong Marcos at sinungaling po itong NBI Director Matibag na wala silang alam dito, partner. Partner, sandali, partner. Partner, Liwanagin sandali lang natin yung NBA agent. Sabi ngayon, driver lang ng NBI ngayon. Para liliwanagin natin. Para, Yan ang sinabi nila. Ikaklaro lang Partner, natin. yan sa kanila, partner. Sasabi nila. Kasi partner, hindi naman po pwede driver yung may hawak na baril, pumutok Tama ka dyan, Partner Bisdak ha. Tama rin si Partner Dan. Pero ganito nga yung ang konsepto dyan. Kung driver lang pala yun, Bakit ka pumutok? bakit may baril? Oo. Kasi sabihin pala, yung mga driver ng NBI may baril. May baril. Pater, anong ginagawa ng driver ng NBI doon mismo sa premises ng Senate? Dahil dyan sa tanong mo, Partner Dan, may tanong din si Isme. Sabi ni Isme, sino yung nagbabarina? Correct. Ayun. Sabi ni Partner, Isme yung dito. nagbabarina, kung pagbabasihan natin yung usapan nila, no? Parang third party yung partner. Oo. Parang mga construction partner. Correct. Na hinire nila, nagbabarina, pero under po sila sa pamamahala ng NBI. At sa mayroon pang isa pa na Ayan, may mga tawag-tawag video bar cellphone partner na nagbabarina rin. At nakikita, Walkie-talkie? walkie-talkie. At nakakita, narinig ko yung partner, partner Dan, narinig ko partner yung sinasabi ng yung walkie-talkie na nandito daw yung nakontrata nila at anytime daw i-deploy na nila yung NBI, mga NBI agent. So ngayon may lumabas na dalawang naka-uniformong NBI partner. Correct, Partner. May NBI na naka-uniform doon. Meron. Oo, Ito nga, Partner may comment dito si Maria Silya. Sabi niya rito, si Senator Amy said last night, hook or by crook, mahuli si Senator Bato kahit sino ang matatamaan, utos daw.
ni BBM, director ng NBI. Sabi yan, napanood naman yung video na yun si Senator Amy Correct, nagsasabing partner. At gano'n. binanggit pa niya, partner, kahit may mamatay daw, walang Oo, problema kahit daw. sino pa daw ang At all katamaan. cost daw, kailangan maaresto si Senator Bato. Di ibig mo sabihin, partner, kung gano'n, pati si Senator Amy dahil nandoon, Pwede, partner. Oo. yun ang mahirap At dito. isa pa, partner, idagdag ko lang, naroon naman talaga tayo, hindi naman tayo bulag na hindi natin makita ang nakatatak na logo ng NBI sa isang band. Bagamat yung ibang band na nakasumunod, walang tatak, pero yung isa meron eh. Oh, at yung, ano pala yung binidyohan ni ni Atty. Torion sa ibabaw ng building. Nakita yung mga naka-uniform ng NBI. Oo, yun eh. At saka partner, ito lilinawin natin. Pinangalanan actually, tawag ko rin sa kanya to. Na pagpupunta ako ng NBI, Attorney JB. Ito si Attorney Jerome. Yung pinangalanan doon sa anti-national, transnational, ipinangalanan ni Senator Amy Marcos na nag-utos doon para i-assault at kuhanin itong si Senator Bato de Rosa, itong si Attorney JB.